Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ngayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Kumusta ka muda? Tuga-tulo ang Tigid ang pagtupa sang ulan sa aton siniya nga palibot diri sa may syudad sang Iloilo kag kaiping nga mga kabanwahanan sa probinsya. sa imo yuhu. Halin kag gabi, mga alas 8 gid nagwaswas ang ulan baw ka hasta sang kaagahon. Hay. Nadayon gid ang pagbubos ang ulan diri sa may Iloilo City, rason nga subong nga aga sa aton sini nga mga estudyante. Sa imo ka. Indeklara sang aton siniya lokal nga panguluhan sang syudad ang pag-suspend sang face-to-face classes sa tanan nga level bot-silingon halin sa preschool hasta sa college. Dapat mag-shift sa alternative delivery mode. Bangod nga ginalauman patubtob subong adlaw nga maka-eksperyensya kita sang pag-ulan. Mga walay. Kagabi nagtaas ang tubig sa pila naton ka mga barangay diri sa may Iloilo City kasunod sang tama kadamol nga pagtupa sang ulan. Agutan na. Sa iban nga lugar, good news kay nag-subside na ang tubig baha nga naglapaw sa pila ka mga dalanon naton no. May ara diri sa may Haro, Lapas, Mandurriao, amo ning mga daw dako gid ang nahalitan o kung na apektuhan sang pagbaha-baha nga nagluntad kagabi. Ang maayo nga balita subong gid amat-amat na nga nagsubside ang tubig kag hindi nagawa mabudlay sa aton sining mga kauturan magtabok sa dalan. Pero may ara sa gyapon sa mga madugay magsubside sang tubig bangod nga ang mga drainage barado. Pangabuhita. Matawha. Diri kaya sa may Lapas area, galabot sa duha ka adlaw daya kisa ang pag-subside sang tubig baha. Sa akon nga tunay. Especially diri sa may area sang Barangay de Vinagracia, Herios Extension, pasulod sa Sinikway. Para dakis ang tubig da tama gid ka taas kung gasakay ka sa sikad o kung tricycle o kung motor ka. Malapor si. Medyo affected gid ikaw sa pagbaha-baha. Galing. Ang usisa kita dugay-dugay sa pag-asa. Hibaloon ta ano ang mga rason kung nga nagsaka gid nagwaswas gid ang pagulan. Sa masunod nga mga inadlaw anong aton sini nga lauman. Yeah.
Sa imo pag-iay si tutok gatulog ang laway. Yari na sa aton sini nga linya ang aton sini nga pag-asa weather forecaster si Ma'am Yunor Silvestre agud maghatag sa aton sang pinakaulihing nga lakat sang panahon subong nga adlaw. Good morning, Ma'am Yunor. Hello, everyone. Muna ating latest weather update para sa subong adlaw sa Tuesday, August 18, 2026. So, sa subong ano duwa kita ka LPA pinamonitor, isa sa salo sa ating part hanggang isa ay sa buwas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, first nga mo nga LPA sila sa ating part nga kung sabihin kiting alas 3 ng aga, na-estimate sa ating maximum available data ng ating lokasyon ay yara sa may 1,115 km east of Northern Luzon. Ang aming LPA ay may high chance ng mga develop into a tropical depression na kambagyo within the next 24 hours. And then, ang isa naman sa LPA na dinamonitor natin sa sagwa sa ating par ay dina-estimate natin basta available data ng iya lokasyon ay yara may 295 km west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Ang aming LPA ay may medium chance na mag-develop into a tropical depression na kambagyo within the next 24 hours. So, ang aming mga LPA na dinamonitor natin ay wala man sila direktang epekto sa atin dito sa Western Visayas. Then, ang Southwest Monsoon naman yung padayon nag-affect sa Luzon, Baag, Visayas. Bango sa sistema, dito sa Western Visayas, ay mag-experience ang magandang mga kalangitan. So, may mga laptalap ng mga pagulan pang latang sa naloob, lugar sa Southwest Monsoon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin yung mga galing sa direction Southwest, na magadala sa makasarangan tugtog mabalod na kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius ang adlaw na butla sa alas 5:40 ng aga pag magatulad ini alas 6:07 karon sa hapon. Pag muna yung ating latest weather update, kalendris may iwi-iwi sa Florida Station. Ako sa Limang Silvas ko, madamo nga. Salamat. Ma'am Yunor, so we expect hasta subong nga adlaw maka-experience kita sa maulanon nga panyempo. Yes, sir. Expect kita, sir, na sa karang adlaw, maging cloudy ating weather condition. Posible kita maka-experience siya sa mga pag-alap-talap ng mga pag-ulan sa duga ng Southwest. And possible po rin, sir, for the rest of the week ay maging cloudy ang ating weather condition. By the way, ma'am, ining duha ka mga LPA, naga-enhance ini sang aton nga na-experiensyahan nga Southwest Monsoon. That's why nga mabaskog ang aton nga pag-ulan. Well, sa doon sir, wala pa man sila enhancement na sa ating Southwest. Pero ang ini na LPA yung dinamonitor natin sa sulod ng ating part, posible niya high chance naman siya, sir. So, posible siya mga tropical depression o conduction sa ang mga LPA ay posible na enhance sa ating Southwest nandun sa mga maswag na network. Madaming salamat, Ma'am Yunor, sa time nga ginatag mo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you and good morning. Welcome, sir. Good morning, good day. Nabatian si Ma'am Yunor Silvestre sa Pag-asa. May duha ka mga ginamonitor nga low pressure area sa PAR. Malayo-layo kay dito ni sa may Northern Luzon ayon, no? Bisan nga malayo pero ti kay habagat kita, posible gid nga maapektuhan ang mga lugar diri sa may Western Visayas kay ti diri kita. Sa imo pang Expect kita sang maulanon nga tiyempo sa gyapon. Ti halong kita sa aton sini nga mga kauturan, ayo gid nga may suspension sang klase no sa pila ka mga area especially diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo para nga mangin safety ang aton nga mangin safe ang aton mga estudyante, manunudlo kag mga ginikanan man nga nagadulong sang ilang mga kabataan sa eskwelahan. Sa datos ang aton sining Iloilo City Emergency Operations Center subong aga as of 8 a.m. ini nga datos nga gin-forward sang aton sining City Emergency Operations Center kay Mayor Raisa Treñas nga among chairperson sang City Disaster Risk Reduction Management Office kag kay Regional Director OCD6
Director Raul Fernandez sa pinakaulihi nga datos naglabot sa 56 ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo ang apektado bangod sang pagbaha. Kalabanan sini na eksperyensyahan ang mabaskog nga ulan around 8 p.m. kagabi. Ti nagsaka ang tubig sa midnight gid. Santo sa monitoring diri no sang aton sini nga Iloilo City Emergency Operation Center. Amo ni nga may mga areas nga gindeployan sang mga rescue team, mga volunteer organization diri sa may Iloilo City, halimbawa ang ICAG nagpagwa sang ila sini nga mga fire trucks kag pila man ka mga equipments, personnel sa pila ka mga lugar para bantayan kung basi nga may mga kauturan kitab lang nga matrap sa ilang nga mga puluyan kagabi pa ina naka-standby nagasaludo gid kita sa aton mga volunteer groups nga nagasuporta gid kag nagahatag sang tion para nga hindi mabudlayan o kung may mga na-stranded sa ila sini mga puluyan kay grabing epekto sang pagbaha especially diri sa may distrito sang Haro. Lawagon tabala ang 56 nga niho ka mga barangay nga lubos nga naapektuhan. Una ang barangay Suok sa distrito sang Arevalo. Ang ginalakipan ini isang Suok proper, Project 2 and Project 7. Barangay San Jose sa city proper, Barangay Inday, Barangay Halandoni, Wilson, titira na sa city proper la ang mga dalan dira manubo-nubo daan, especially kung magtaob, tilabot na da sa karsada. Sa Barangay Timawa, Taytay Zone 2 sa distrito sang Haro naman Are Barangay Balabago, Cuartero, Kalubihan, Montinola, San Isidro, Dungon A, Barangay MH Del Pilar, Santo sa datos diri nga around 9 p.m. to 10 p.m. na notice ang pagsaka sang tubig sa Barangay Dungon B, Taytay Zone 2, Quintinsala, San Roque, Maria Cristina, Sambag, MV Hetchanova, Our Lady of Lourdes, Tagbak, Barangay Bitoon, Our Lady of Fatima, Barangay San Vicente sa may distrito inisang Haro. Sa Lapas naman mayara sing kabarangayan diri siyam ang affected sang pagbaha, Barangay Bantod, Baldosa, Rizal, Magdalo, Magsaysay Village, Lapas, Divinigracia, San Isidro, Lopez Haina Sur, Tikod, kadamo gid sa may Lapos may araman, Don Esteban, Siniquay, Lapos Norte, Barangay Lubok kag sa Mandurriao, damo-damo man ni sa Mandurriao, Siaman o kun sobra gani 15 sa area sang Mandurriao, Barangay Kalahunan, Housing Block 17, Unyate, Dilion, Barangay Navais, Bakhaw, Top North, Tabukan, Q Abeto, sa may Mirasol Street, Hibaw Ansur, Housing Block 22, Pali Benedicto, Barangay Bulilao, Dungon C, kag Santa Rosa, sa may areas Molo, Barangay Kalumpang, sa San Juan, may ara man. Sa Kabilugan, may ara sing damo sang mga ginpang saylo ang aton sini nga Emergency Operations Center kag kaupod ang City Social Welfare and Development sa mga apektado nga mga pumuluyo. Kabay pa nga mag-subside na ang pagbaha. Ini nga mga area hindi naman ini sila nga bag-o kag bisan ang mga residente dira hindi naman ni sila matingala kay once nga magbubo ang ulan, amo ni nga mga barangay una gidya nga malabot sang tubig. Hamakon mo ang ang pagtupa sang ulan nga daw bundak ginaya nga ang atop mo kunsin pukawon ka daw masinggan ang tupa sa ulan perti kada lagko kadamol sang may ara ya ulan nga daw gentle siya bala daw kadami itulog daw ka soft sang iya sini nga pag
tupa sa aton sini nga mga bubong. Pero ang kagabi, yasos, gap pinangilat pakagdaguob mo. Dikitaan mo gid pag idlak sang kalangitan tatungod sang kilat plus pa ining puwersa ang kabaskugon sang ulan nga aton nga na-eksperyensyahan. Tiga 100 plus millimeter to ang na-eksperyensyahan kahapon santo sa monitoring sang Iloilo City Emergency Operation Center labi na sa Haro kag Mandurriao. Upat, malapor sila na ang dugan ko. Mayo lang gani kay nga gabi bla ang aton nga mga kauturan nakapuli na halin sa ila trabaho, halin sa klase, sa mga eskwelahan. Butsilingon kalabanan nagapahuway na ara sa mga puluyan. Kay kung daytime, for example, no, nagwaswas ang ulan, tapos ang mga estudyante tabag ulang kagwa sa eskwelahan, alas 3, alas 4 sa aga, o kung sa hapon, mabantay ka pangadaan sang jeep, mabantay ka sang modernized jeep papuli sa inyo puluyan, masakay ka sa tricycle, grabe nga epekto. Mayo lang gani kay kagabi, tinakapahuway na, urdo nga uligmat lang aton mga kuturan, iban guro nga naga-star malapit sa mga creek kag mga suba, especially Dongon Creek, ti siyempre, hindi man sila katulog itmayad. Kaya bantay man mo base karon kung magkalaanod ang ila sini nga mga kagamitan o kung sudlon sang baha ang ila mga balay, tiga bantay man sila ang iba naton nga mga kauturan no para nga mabutang sa hilway nga sitwasyon Malapor ang ila sini nga mga pamilya. day. Ay. Huwag gina basta natural gani nga kalamidad kasubong sang baha pag ulan baw titi dawala gid sang wala sang iskapar ang aton sini nga mga kauturan especially sa mga manubo nga areas diri sa may Iloilo City. Tiyan mo na no, ang importante da nga ma-apply man ninyo ma-apply naton ang pag-enhance sang aton sini iyang awareness sa pag-evacuate, sa pag-respond, mananglit ni mga kasubong sini nga sitwasyon. Ano man ang aton sini nga monitoring, ang Emergency Operation Center, halin pa kagabi, bisa ng aton sini nga alkalde, nagbisita gid sa opisina sang CDRRMC para nga monitoron ang lakat sang panahon. Amo na gani siling sang Pag-asa, wala kita sang bagyo, malayo ining low pressure area, pero ang habagat tama gid ka evident no. Ang cloud formation mamonitor gid nila nga grabe gid ang amount of rain nga ginalauman nga magtupa sa isa ka adlaw. Tiyan mo ina ka useful, ka helpful ang early announcement Kagayon. sa aton sini nga mga estudyante. Ngati hindi lang ka mo mag face to face. Hindi lang anday ka mo magbiyahe kay mabudlay ang sitwasyon. Ano ang mga challenges subong kay tikon magdating ululan, common ginaya nga encounter sa aton mga kauturan, ubog sa mahigko nga tubig. Igugma ang tagit sang tubig. Di karon kung may pilas ka da, ron open wound, may katol tiil mo, prone ka gid sa leptospirosis. Sok-sok gid ka mo butas da. Bisan sa mga nato sa mga nagapatigayon sa clearing operation sa mga barangay officials, mga barangay Sa imo pa. volunteers naton kung nagapanilhig ka mo da o kung nagapang panglimpyo sang kanal, sok-sok gid ka mo butas kay hindi mo masigurado na. Bayan mo lang na karon ang imong nga tiil sudlo na sang bakterya kag magdulot sang hindi manami nga epekto sa imo ikayong lawas kag basi matigok pa ikaw kaysa probinsya subong daw kataas gani isang kaso no daw lapit na pulo sobra na pulo siguro ang napatay bangod sang leptospirosis. Hindi naton ini pag i-underestimate pangayo kita sang doxycycline bla nga ginahatag laman ini nga libre mo sa mga health centers naton diri sa may Iloilo City. Una gid kamo to kadto sa inyo sini nga mga BHW da kay Kap kay Kagawad. Kagawad Kap may arada nga doxycycline o kon bulong sa leptospirosis kay amo ni pasa kami dio gaubog kami di sa amon sini nga area. At least ma-check nyo da kung may available kung wala. Ati pangitaan paagi sa aton mga barangay officials
sang City Health Office nga maka-provide sang kinahanglanon nga mga bulong. Subong nga aga medyo medyo masilin naton nga nagapabag-ubag upang aton sini nga panahon. Ang makaluluoy sa video naton diri nga nakita naton di sa Radyo Pilipinas page. So didto sa may Gimaras, kaluluoy gapila ang mga pasahero ga ulan kay ang fiber boat subong sambot kulang ang masakyan sa mga pasahero bakal maluoy kamo sa mga naton sa mga pasahero iban may trabaho pa na mapila na da sila. Siyempre kung maghalin ka sa pila kag nagaulan, dito ka naman supon sa pinakaulihi, amo na blang sitwasyon. Hindi mapunggan. Ang tendency sa iwan siling, number 10 ako sa pila, maghalin ko di karon balik naman ko sa number 50. Diri na lang ko Kuti kung wala ka dalang nga payong, bisan ka turo taliti, masiling ka sige lang, matindog ko di. Di karon kung maglain, matiyag mo, masakit ka, absent ka pag sunod nga inadlaw sa imo trabaho, ti karon kung no work no pay ang aton nga mga kauturan naga pangempleyo naglain pamatiyag ti wala man tot income ti kung may tatlo sa karon kakabataan nga ginapa-eskwela kag ginabaklan sang pagkaon ginaplitihan dako ina nga halit dako ina nga epekto sa aton sini nga makauturan kabay pa nga maresolbar ini ang ining problema dara sang pila ka mga nagapanakayon sa probinsya sang Guimaras maistoryahan kag mapagwa ang mga konkreto nga solusyon nga hindi man makamutang sang kompromiso ang aton sining mga pasero alang-alang lang nguyon na nila dakron kay balaan man naton nga tama kakulang sang ilang nga ginasakyan kag nagadamo na gid ang mga nagabiyahe dira permi huol ginaya ti kun okay na kun tag duwa ka adlaw sa satlo kada pero kun sinimana kag binulan buot silingon nga hindi epektibo kag wala ginatagaan prioridad ang ini nga sahi sang problema sa aton sini mga pasahero dira sa may area sang Guimaras plus pa nga maulanon ang tiyempo. May baha na tapos basa pang aton nga mga kauturan dira no. So lang kita pangita sang solusyon i-prioritize gid ang ikaayong lawas para nga mangintayo ang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang aton sini nga mga kauturan. Ang iban nga mga update ang site trip nga ginapagwa sa aton sini nga Iloilo City Emergency Operation Center kung may mga madugangan pagid o kung may mga numbers of evacuees pa sa mga evacuation center kag ang dugang nga mga barangay nga nahalitan sang pagbaha mayo lang kay wala kita mga reported mga missing mga naanod nagpaligo sa suba tapos wala na makabutwa muna so but silingon nga if we follow sang mga abiso sang aton sini nga LGU CDRRMC magsiling hindi ka mo anay magsagad kagwa hindi ka mo anay sagad ka kahit suspended man ang klase hindi ka mo sagad ka taray evacuate ka mo kung temprano pa para nga hindi ka mo malumos hindi ka mo maanod kundi malesen ang damage kung matinumanon ang aton nga mga pumuluyo. Takna sa Radyo Pilipinas, alas 8:59 sa aga. Wala na kita tiyempo diri sa aton sinipagpangalagad. Ako nagid lamang inyo alagad Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Quezon City Local Government Unit agad nagkasanang